sin has gone must go, His grace, the gospel is for all. The blessed gospel is for all, the gospel is for all. Where sin has gone must go, His grace, the gospel is for all. Say not the heathen are at horns beyond, we have no call. For why should we be blessed alone? The gospel is for all. The blessed gospel is for all. The gospel is for all. Where sin has gone must go, His grace, the gospel is for all. Receive to freely, freely give, from every land they call. Unless they hear, they cannot live, the gospel is for all. The blessed gospel is for all, the gospel is for all. Where sin has gone must go, His grace, the gospel is for all. There's a call comes ringing o'er the restless waves, in the light, in the light. There are souls to rescue, there are souls to save, in the light, in the light, in the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore, in the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore, forevermore. We have heard the Macedonian call today, send the light, send the light, and the golden offering at the cross we lay, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore, send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore, forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound, send the light, send the light, and the Christ-like spirit everywhere be found, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore, send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore, forevermore. Let us not grow weary in the work of love, send the light, send the light, let us gather jewels for a crown above, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore, send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore, forevermore. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po muli ay nagpapasalamat sa Diyos sa ganitong muling pagkakataon na ibinibigay sa atin upang tayo po ay magkasama sa pag-aaral po sa salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat sa modernong teknolohiya na pwede natin gamitin sa pag-aaral ng salita ng Diyos kahit tayo po ay magkakalayo sa lugar, pero pwede tayo magsama-sama sa internet, so World Wide Web, at pag-aralan po natin ng salita po ng Diyos. Napakarami po ng kaparaanan ng pangangaral po ng salita ng Diyos.
Hindi na actually balakid ang kalayuan ng ating inaaralan. Ano po? Pwede rin tayong mag-aaral sa pamagitan po ng internet, online preaching. Sa gabing ito, ano po ang ating pag-aaralan? Ito po ay isang paksa na hindi madaling maunawaan. Ito po ay pinanggagalingan ng pagkalito ng mga kapatiran kahit po ang mga mangaral. Kasama na po yung lingkod sa mahabang panahon ako po ay nalilito sa spirito at sa kaluluwa. Pero sa patyagang pag-aaral at pakikinig sa ibang mga tapat na mga aral at tagapagturo ng Biblia, darating din pong panahon na lilinaw sa ating kaisipan kung anong spirito at kung ano yung kaluluwa. Yung po ay bunga ng pag-aaral. Katulad po ng tinuran ni Apostle Paul kay Timothy, na hindi magamat ito po isinulat kay Timothy, ito po isinusulat para sa lahat ng mga mangangaral. Kinakailangan po tayo imunlad sa ating kaalaman at umunlad din po tayo sa ating pagtuturo ng katotohanan at mag-ingat po tayo sa ating itinuturo. Hindi po tayo nangangaral ng salita ng Diyos para kilalanin tayo ng mga tao. Hindi po. Tayo po ay instrumento ng Panginoon para maituro po natin ang katotohanan. I do not care kung talagang walang nakikinig sa akin o kakampilan. I don't care. Ang mahalaga po ay tinuturo natin ang salita ng Diyos. Dito po sa unang Timoteo, sa ika-4 na kabanata, sa ika-13. Till I come, give attention to reading, to exhortation, and to doctrine. Sabi niya, bigyan mo ng panahon ng pagbabasa, pag-aaral salita ng Diyos sa pagpapatibay at sa pagtuturo kanya. Dito po sa 15, meditate on these things. So bigyan natin ng kaukulang pagpansin o kaukulang focus. Give yourself entirely to them that your progress may be evident to all. Makikita nila ang ating pag-unlad sa ating kaalaman at pagtuturo. Hindi po excuse sa isang mangaral na 50 taon na nangangaral, pare-pareho tinuturo na sa naman siya pumunta. Ay hindi po Hindi ganon. Kailangan po sa katagal ng panahon ay naunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Dito po sa ika-16 na kabanata o talata, take heed to yourself, ingatan ang sarili, and to the doctrine, sa turo. Continue in them, for in doing this, you'll save both yourself and those who hear you. So kung tayo po ay maingat ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos at maingat ang ating pamumuhay pagtuturo ng katotohanan, hindi lamang ang sarili natin na maliligtas, kundi nakikinig sa atin. Kaya nga dito po sa soul and spirit, ito'y kinakailangan ng kaukulang pagpapansin at pag-aaral. Hindi po ito isang madaling paksa, pero pag nakita natin ang susi ng pagkaunawa, hindi rin naman sa madaling masasabi natin imposibleng maunawa. Kailangan lang tayong bumalik doon sa sa simula. Nang lalangin po ng Diyos ang tao. Nalangin niyang tao na po, dalawang bahagi ng tao. Yung espiritu ng tao. Dito po sa aklat ng Zechariah, sa Old Testament, doon po sa chapter 12 verse 1, inilagay niya yung espiritu ng tao sa kanyang loob. Kaya basahin natin. The burden of the word of the Lord against Israel. Thus says the Lord, who stretches out the heavens,
lays the foundation of the earth, and forms the spirit of man within him. So sa loob po ng tao ay ang kanyang espiritu. Yun ang nasa loob ng tao. That's the inward man. Yun ang panloob na pagkatao. Kuminsan, may mga kapatid na nagtatanong, ilan ba talagang bahagi ng tao? Ito pa ay 2 o 3. Parehong tama yun. Depende sa pagtingin. Pag pinag-uusapan natin dalawang pagkatao, dalawa po yun. Ang ating spiritual na pagkatao o ang ating panloob na pagkatao, the inward man, hindi natin nakikita yon, and the outward man. Ito po ay completely opposite. Yung inward man, ito yung binabago araw-araw. Ito ang espiritu natin. Ito yung tao. Tandaan natin, ang nagbabago yung tao. Yung tao nakatira sa loob ng kanyang katawan, yun ang nagbabago. Yun ang binabago sa araw-araw. It is being renewed day by day. Basahin natin. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, ang ating panlabas na pagkatao ay namamatay day by day. But the inward man is being renewed day by day. Ano yon? Ano nagpapabago sa panloob nating pagkatao? Ang salita ng Diyos. Kaya nga po, kung pinag-uusapan, ay ang dalawang pagkatao, dalawa po yun. Ang ating spiritual na pagkatao, the inward man, at ang ating physical na pagkatao, the outward man. Pag pinag-uusapan natin ilang bahagi ng tao, 3 yun. Ang espiritu, the inward man, at ang kaluluwa at katawan, the outward man. Kaya wag tayong masyadong malito. Parehong tama yun. Depende sa kung ano ibig natin sabihin. Dito po, nalalagin po niyang tao. Nilalang ng Diyos ang kanyang panlabas na pagkatao. At nang mailalang niya ang panlabas na pagkatao, iniligay na niya ang espiritu ng tao. Dito sa Genesis chapter 2 verse 7, ito dito po sa New King James Version. At titignan rin po natin sa ating Tagalog o Filipino version. Para tayo po ay makakita ng dalawang pagkasalin. Dito po sa Tagalog o Filipino. At basahin natin. Ito. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at iningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao naging buhay ng kaluluwa. Dito sa New King James, to appreciate, ano po? Yung kaluluwa, ang ibig sabihin nilalang. Ito yung nabuhay, ito yung naging buhay na nilalang. In other words, bago nilagay yung iningahan ng Diyos, yung ininga ng buhay, ang katawan, hindi siya gumagalaw. Dito sa Genesis chapter 2 verse 7, ito pong ating mababasa. And the Lord God formed man of the dust of the ground. That's the body, that's the physical part. Yung makita natin. And breath into his nostrils the breath of life. And man became a living being. The breath of life, yun ang kaluluwa na nagbibigay buhay sa ating katawan. Yan ang panlabas na pagkatao. The outward man, yun ang nabubulok, yun ang tumatanda. The inward man, on the other hand, hindi tumatanda yan. It becomes mature sa kanyang kaisipan. Ito'y binabago. Yung isa is perishing, namamatay. Yung isa, hindi binabago. It is being renewed day by day. So, ang ating espiritu, hindi siya tumatanda. Hindi siya nangungulubot. Hindi siya gano'n. Ang ating katawan ang tumatanda at nangungulubot. So, dito po sa nung nalangin ng Diyos ang tao, makikita natin 3 bahagi ng tao. Ang espiritu na nasa loob ng tao, ang kanyang kaluluwa, the breath of life, na nagbibigay buhay, physical na buhay sa tao, at ang kanyang katawan, the physical body.
Yun ang makikita nating basic dun sa paglalaro niya, di ba? So far, madaling maintindihan nyo. Nung sumulat si Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, na inihikayat niya yung mga Kristiyano na sila'y maging walang dungis sa pagdating ng ating Panginoon, binanggit niya 3 bahagi ng tao. Now may the God of peace himself sanctify you completely. Sabihin, tayo po ay mahiwalay completely mula sa pagkakasala. Now may your whole spirit, 1, soul, 2, and body, 3, be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ang ibig lang sabihin ni Pablo, ang ating buong pagkatao, tayo po maglingkod, gamitin natin ang ating buong pagkatao sa paglilingkod sa Diyos. Walang pinagkaiba, ano po? Doon sa Matthew chapter 22. Sayin natin. Dito po sa Matthew chapter 22, verse 37, di po ko nagkakamali. Itong 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 at saka Matthew chapter 22 o 23 verse 47, tingnan po natin. Ito po yung kautusan ng Panginoon na mahalin natin siya ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ng ating buong kaisipan. Dito sa 37 and 22. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sabi niya, yung ating katawan ay gamitin natin. So dito sa makikita na with all your soul, with all your heart, and with all your mind. So yung heart, that's the emotion, dahil nandito na yung kaisipan, yung soul ang ating buhay. In other words, ang ating buong damdamin, buong buhay, buong kaisipan, ganyan, ay mahalin natin ang Diyos. So dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, yun po ang ating makikita. The 3 parts of man. Ano yung spirit? The material, eternal part of man. Ito yung bahagi ng tao hindi namamatay. Yun yung tao mismo. Man himself. Ito yung sinasabi sa James chapter 2 verse 26 na ang katawan ng spirit, ang katawan na walang spirit ay patay. Yung spirito, pag iniwan niya yung katawan ng tao, mabubulok yung katawan ng tao. Pero yung spirito hindi. Yun yung mananatili. Yun ang immortal na bahagi ng tao. Hindi namamatay yun. Sa 1 Corinthians chapter 5, verse 5, ito po yung tanong ng isang kapatid. Minsan, yung nagkakasal ng kapatid dito, sabi niya, for the destruction of the flesh, so that spirit may be saved in the coming of the Lord. Ganyan. Basahin natin na eksaktong pananalita. Ito po, verse 5. Deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So, ibig sabihin, ang nililigtas ay ang ating spirito, hindi ang ating katawan. Sapagkat ang katawan, makikita namamatay yan, nabubulok po yan. Yung soul is the breath of life. That's our animal life. Katulad ng mga hayop, sila buhay. Meron silang physical life, katulad natin. Kumakain sila, kumakain din tayo. Umingi sila, uminga rin tayo. Ano ang nagbibigay noon? Yan ang kaluluwa, the breath of life. Dito sa Matthew chapter 2 verse 20, kanya, nung hinahanap ng mga gustong pumatay sa ating Panginoon, tumakas si Jose, pumunta ng Egypto. After a while, sinabihan siya ng anghel, kanya, bumalik ka na kanya. Sapagkat yung mga taong gustong patayin ng bata, ay wala lang sila. Basahin natin sa English. Ano po? Ito. Saying, arise, take the young child and his mother, and go to the land of Israel. For those who sought the young child's life are dead. Saying, life doon is the soul. Suke.
Tandaan natin na the spirit doesn't die. Ang pwedeng patayin ay ang ating katawan. So yun ang animal life, yung ating soul. Ngayon din po sa Acts chapter 20 verse 10, nung nahulog si Tychicus, dahil nakatulog siya sa ceremony ni Apostle Paul, malamang si Apostle Paul hindi katulad ng mga dynamic speaker. Ano po? Nakatulog itong tao to, siya namatay. Sabi dito sa verse 9, and in a window sat a certain young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep. Hindi lang siya natulog, talaga tulog siya. He was overcome by sleep. And as Paul continued speaking, he fell down from the third story and was taken up dead. Patay na. But Paul went down and fell on him and embracing him said, do not trouble yourselves, for his life is in him. His life is in him. So, iba yung life, iba yung him. Ano yung life doon? That's the soul. That's the animal life. In other words, buhay pa siya kanya. Yung katawan, that's the physical part. Yun ang nakikita natin. Ito yung gumagalaw. Ito yung kinikilala nating tao na nakikita natin. Dito po sa Genesis 2:7, nasa na natin kanina, di ba? You form man of the dust of the ground. Yun ang physical part ng tao. Nakikita natin yun. Naahawakan natin yun. Yun ang kinakausap natin. Hindi na nakikita mo eh. Pero actually, yung taong kinakausap mo ay nasa loob ng katawan. Ang ating paramagang situation, yung spirito nandun sa loob ng katawan at siya'y nakasilip sa pamamagitan ng mata. Di ba yun ang feeling mo? Parang ikaw'y sumisilip sa bintana. Ikaw'y nasa loob at nakikita mo yung labas sa pamamagitan ng bintana. Ang ating mga mata, ang bintana ng natin. Dahil nakikita natin ang labas ng ating katawan. Sa Ecclesiastes 12:7, pag namatay ang tao, ang katawan ay bumabalik sa labok at ang espiritu ay bumabalik sa Diyos. So yun ang makikita natin. Iba yung espiritu kaluluwa di sa pagkakataon nito dahil nabanggit ng espiritu, nabanggit pa rin yung kaluluwa. Katulad sa Matthew chapter 22 verse 37, malimit sa Biblia, the heart refers to the mind. Pero andun na yung heart, andun na yung mind. So ano yung heart? That's the emotion. Ganon din yun. Ganito yung soul and spirit na ito na makikita natin. Minsan sila po ay pareho sila, using interchangeably, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Minsan yung mga kapatid, pag binanggit they are using interchangeably, akala sa bawat pagkakataon. Hindi yun. They are using interchangeably at some instances, but not all times. Tandaan po natin yun. Katulad sa binasa natin sa 1 Thessalonians 5, verse 23, ay iba yung kaluluwa sa spirito doon. Binanggit yung dalawa sa isang talata. Alam nga namang andun na yung spirito, binabanggit pa rin yung spirito. Hindi magkaiba sila doon. Pero mamaya sa ating pag-aaral, makikita natin kung minsan, nagkakapalit sila. Dito sa Genesis chapter 1 verse 26, isipin natin ito. Yung po mga Mormons, they believe that God is a physical body. Meron siyang kamay, mata, etc. The Bible doesn't teach that. Pag sinasabi the hand of God is not shortened, that it cannot save, wala lang physical na kamay ang Diyos. Ginagamit lang yon para maunawaan natin. Anthropomorphism yun. Anthropomorphism. Binibigay sa Diyos ang mga katangian ng tao. So dito po sa Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea and the bird of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Create man in our image, in our likeness. Anong bahagi yun? Alam po natin, God's a spirit. God is spirit. Sa John chapter 4,
verse 23, di ba? God's Spirit. Ang Espiritu ay walang buto at laman. It has no physical part. Dito po sa Luke chapter 24, verse 39, nung nabuhay na muli ang Panginoon, kala na sa Espiritu, behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit doesn't have flesh and bones as you see I have. So, hindi yung physical. Ang Espiritu hindi physical. So, ang Diyos ay Espiritu. Wala sa physical na bahagi. So, nalangin tayo sa kanyang larawan, yun ang Espiritu. Very simple. Mahirap bang intindihin nyo? So, ang bahagi ng tao na katulad ng Diyos ay ang ating Espiritu. Yung mismong tao yun. Yung mismong tao yun. Yun ang may pag-uugali, yun ang may pag-iisip, yun ang may damdamin, yun ang may pakiramdam. Nung namatay yung mayaman at si Lazarus, meron silang pakiramdam. Inaaliw, pinahirapan. Nagsasalita sila, meron silang kaisipan. Bakit itubog mo sa dila, itubog mo ang daliri sa aking dila, sapagkat naghihirap o sa alam nito, wala naman siyang katawan. So, sino nakakaramdam? Yung Espiritu, hindi yung katawan. Kaya pag wala na yung Espiritu sa katawan, yung katawan, kahit sampalin mo yan, hindi magre-react yan. Kasi wala na yung taong may pakiramdam, may damdamin, may isip doon sa katawan na yun. Di ba? So, yung image, yun ang totoong tao na katulad ng Diyos. And the real man is the Spirit. Ito yung bahagi ng tao na may pag-iisip, emosyon, at damdamin. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 11, ito po ang ating mababasa. Ito ay patungkol po sa Espiritu Santo. Atin ang bingsa sa Espiritu ng tao. Basahin natin para maging panipaniwala. Basahin po natin. Ito, na ating mababasa. For what man knows the things of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. So, sino nakakaalam? Yung Espiritu. Kaya nga, Espiritu ng Diyos ang nakakaalam sa kaisipan ng Diyos. So, ang totoong tao ay Espiritu, ito yung hindi namamatay. Kahit namatay ka na physically, ito magpapatuloy yan. Hindi siya mawawala. Alam nyo, kung pinag-aaral natin ng mga espiritu, yung mga anghel, yung mga demonyo, katulad lang natin yan, meron silang kaisipan. They have free will. Katulad ng Diyos. Kasi sila espiritu eh. Hindi sila tinatawag na kaluluwa. Sila tinatawag espiritu. At ang Diyos ay espiritu. Hindi sila tinatawag na kaluluwa. Lahat tayo mababasa ang Diyos ay isang kaluluwa. Ang Diyos ay espiritu. So ang tao ay espiritu rin. Nakatira sa isang physical na katawan. Dito po sa pag-aahambing, let us make man in our image according to our likeness. God is a spirit. Ang Diyos ay may kaisipan. Yung binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Ang tao rin ay may kaisipan. 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Ang Diyos ay may emosyon. Papansinin po natin, except for some physical desires, ang ating mga emosyon ay pareho sa emosyon ng Diyos. Ang pagkakaiba lang ay sa degree ng emosyon. Sa Romans chapter 5, verse 5, mayroong pagmamahal ng Diyos. Meron tayong pagmamahal, may pagmamahal ng Diyos. Now, hope doesn't disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. See, the love of God. Yun ay emosyon. Sa Luke chapter 16 verse 28, yung mayaman, meron din siyang pagmamahal doon sa kanyang mga kapatid na buhay pa. Ayaw niya yung mga kapatid niya makarating doon sa kalagayan niya ngayon. Basahin natin sa verse 28. For I have 5 brothers, that he may testify to them, lest
lest they also come to this place of torment. Yun ay concern. That's emotion. Ang Diyos ay nasasaktan. Sa Ephesians chapter 4 verse 30, yung Espiritu Santo ay, Espiritu Santo ay Diyos. Basahin natin sa Ephesians chapter 4 verse 30, nasasaktan ang Espiritu Santo. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Sa Luke chapter 16 verse 25, ang tao nasasaktan. Espiritu yun, hindi na wala ng katawan yun. Although tinatawag silang kaluluwa, pero yun ang halimbawa na sinasabing ang kaluluwa minsan ay ginagamit para tumukoy sa Espiritu. Nag-aalam ako nahirapan sa alab na ito, sabi ng mayaman. So tingnan niyo yung comparison to. Walang ibang nilalang maliban sa Diyos at mga anghel, demonyo, mga espiritu yan na tayo na gano'n. Yung purely physical beings, mga hayop, ala silang kaisipan, ala silang emosyon. Minsan may damdamin sila, pero wala silang emosyon. They operate by instinct na binigay ng Diyos sa kanilang sarili. Isa pang kaliwanagan na makikita natin, pag umalis ang espiritu, mamamatay ang katawan. Ano yung espiritu na umaalis? Di ba dapat pag-isipan natin yan? Meron tinatawag na law of interpretation, law of harmony. May sinasabing sa James 2:26, for the body without the spirit is dead. Nung namatay si Pedro, sinong umalis sa katawan? Basahin po natin. The 2 Peter chapter 1 verse 13, verse 14. Nung namatay si Pedro, sinong umalis sa katawan? Ang sabi ni James, spirit. The spirit leaves the body. And the body will be dead. Nung namatay si Pedro, sino umalis sa katawan? Basahin natin. Sa 2 Peter chapter 1 verse 13, verse 14. Yes, I think it is right. Tama lang kanya. As long as I am in this tent. Alam niyo, yung tent is a temporary dwelling place. Pero hindi ito tumutukoy literally sa isang tent. Ito'y tumutukoy sa kanyang katawan. Which is a temporary dwelling place. Habang dito lang tayo sa lupa. To stir you up by reminding you, knowing that shortly I must put off my tent, as our Lord Jesus Christ showed me. Ano pinakita sa kanya ng Diyos, ng ating Panginoon? Ang uri ng kanyang kamatayan. Doon sa John, chapter 21, verse 18 to verse 19. Nakita noon ng Panginoon ang kamatayan kung paano mamamatay si Pedro. Basahin natin. John chapter 1 verse 18 to verse 19. Most assuredly, so ito'y katotohanan, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. This spoke signifying by what death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. So sinasabi ni Pedro ay yung kamatayan niya. Sinang inuulit niya sa 2 Peter chapter 1 verse 14. Shortly I must put off my tent. Sabihin, tumutukoy sa kanyang kamatayan. Sino nga alis sa kanyang katawan? Si Pedro. Kung sinasabi ni James, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So in spirit, yun si Pedro. So the spirit is the man. Siyang maalis sa katawan pag kinamatay. Yun po, alam po ninyo, kahit yung mga taong hindi naniniwala sa Biblia, pag pumunta tayo sa isang burol at kakilala mo yung tao na matayan, sasabihin niya, wala na siya. Sino yung wala? Yung tao. Wala na siya. Yung katawan niya, andun sa kabaw. Saan yung tao? Umalis na siya. Pero tignan po nyo, common sense, alam natin yun. Tinatanggap natin yun. Pagdating sa Biblia, nalilito tayo. Anong nangyari sa atin? What the Bible says and what happens are the same.
Pag namatay ang tao, umalis siya. Alam natin yun. Bakit pagdating sa na tayo nalilito? I do not understand. Dito po sa Hebrews chapter 10 verse 5, nung dumating ang Panginoon sa lupa, ano nangyari sa Panginoon? Ano inihanda sa Kanya para maging tao siya? Sa Hebrews 10 verse 5, basahin natin. Therefore, when He came into the world, nung siya nagkatawang tao, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. So, sino nakatira sa katawan? Ang ating Panginoon. Ang pagkakaiba niya, ang ating espiritu ay tao, ang espiritu ni Diyos, bagkat si Diyos. So, siya pumunta sa kanyang katawan, pareho lang sa atin. Yung kanyang katawan ay binigyan ng hininga ng buhay. So, naging buhay na nilalang siya bilang tao ang ating Panginoon. So, siya pumunta sa lupa, inihanda ang isang katawan. Ang katawan niya ay tirahan niya habang siya nasa lupa. Dito po sa John chapter 2, 19 to verse 21, parang katulad dito na sinabi ni Pedro, I must put off my tent. Except, ang ginamit nito ay temple. Alam niyo, temple is a dwelling place. Tasayan natin. Ito po makikita natin sa John chapter 19 verse 21. Then the Jews said, it has been taken 46 years to build this temple, and you will raise it up in 3 days. Kasi sabi sa verse 19 kanya, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. Ito pa rin yung mga controversy kung sinong bumuhay na maguli sa ating Panginoon. Ang sabi ng iba, ang ama lang, dito, I will raise it up. Kanya. Pag-isipan niyo. Sa verse 21, but he was speaking of the temple of his body. So, ang body is described as a temple. It is a dwelling place. So, namatay ang Panginoon, iniwan rin niya ang templong yon ng kanyang katawan. Katulad ni Pedro, siya namatay, iniwan niya ang kanyang katawan. So, the soul is the animal life, the breath of life. The tent or the temple of the body is the dwelling place. Of what? Of whom? The Spirit. The Spirit is the one in the image of God. Meron siya, katulad siya ng Diyos. Kawangis siya ng Diyos. May kaisipan, may emosyon, may damdamin. It is the person. God is a person. Man is a person. Kaya pag namatay siya, the person lives. Umaalis yung tao. So, this is the immortal, eternal part of man that lives on after death. Pag namatay, kanyang katawan, buhay pa rin yun. Magpapatuloy yun. Walang pagkakaiba, maliban lang na wala siyang katawan. Na sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, para siyang hubad. Wala siyang katawan. Hubad siya. Dahil pagka tayo buhay, ang espiritu nakatago sa kanyang katawan. Pag wala siyang katawan, hubad siya. Wala siyang katawan. Parang tao walang damit. Kanya. Dito po pumunta tayo sa soul and spirit. The soul, referring to the animal life, sometimes can refer to the spirit. Ito'y ginagamit para tumukoy sa spirito sa kanyang spirito. Pero gagamiting salita ay suke o soul, pero ang ibig sabihin, kung minsan ay spirit. Kung minsan, at times, hindi lahat ng pagkakataon. Tingnan po ninyo, ang soul kung minsan ginagamit para tumukoy sa immaterial part of man or spirit. Minsan nangyayari yun. Bakit? Ang ibig sabihin ng soul sa kanyang literal na kahulugan denotes the breath of life. Then, the soul in its various meanings. Kasi may iba rin pagkagamit ng kalo sa Biblia. But the basic meaning is the breath of life. The spirit, kanya, primarily denotes the wind. Kaya nga pneuma. Kaya pag air pressure, pneumatic pressure, kanya. Also breath, then especially the spirit, which like the wind is invisible, immaterial, and powerful. Ito yung basic definition ng dalawa. Kaya lang minsan, ginagamit ang salitang kaluluwa, pero tinutukoy ay yung spirito. Bakit? Sapagkat ang kaluluwa, ang ibig sabihin ay buhay.
So anumang may buhay ay maaaring tawagin kaluluwa. So yung spirito ay may sariling buhay yon. Kaya nga kahit pag namatay ka, mananatili pang buhay yon. Kaya dahil siya'y buhay din, tinatawag siyang kaluluwa kung minsan. Actually, maraming pagkakataon, ang ginagamit na sila kaluluwa, pero tinutukoy ang espiritu, hindi yung animal life or the breath of life. Yun ang sinasabing interchangeable. At times, kung minsan, hindi sa lahat ng pagkakataon. Marami kong nakakausap ng mga nanilito sila sa interchangeable, hindi nila naiintindihan. Tingnan po, bibigyan po tayo ng halimbawa. Ang katawan at ang kaluluwa, pag namatay ka, wala na yon. That's the breath of life. Pag namatay ka, sa mapuputay hininga mo, wala na yon. Pero sa Matthew chapter 10, verse 28, pansinin natin. Pag tayo po nabuhay na maguling, pero na pinag-uusapan na ito eh. Yung katawan dito ay hindi na yung physical na katawan, kundi yung katawan ng kinabuhay na maguli. Ano yung kaluluwa dito? Hindi yung kaluluwa ng animal life. Wala namang physical life sa impyerno, spiritual na lugar yon. So the soul here refers to the spirit. Ibig sabihin dito, huwag kang matakot sa pwedeng magparusa sa iyong katawan at sa kaluluwa. Yun ang sinasabi rito. So do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear him who is able to destroy both in soul and body in hell. Yung katawan, pwedeng mamatay yan. Pero yung kaluluwa nito, hindi pwedeng patayin. We cannot kill the soul. And that's the spirit. Hindi mo pwedeng patayin yun. Common sense. Ano ba bahagi ng tao na hindi mo pwedeng patayin? The spirit. So ginamit ito yung kaluluwa, pero ang ibig sabihin ay spirit. But rather fear who is able to destroy both soul and body in hell. Kaparusahan ang pinag-uusapan doon. Na pwedeng parusahan ang iyong spirito, pero ginamit na sila ay kaluluwa, at ay yung katawan, ni spiritual body. Sa impyerno kanya. So hindi ito tumutukoy sa physical na katawan at kaluluwang na nagbibigay ng physical na buhay. Hindi naman physical na bahagi ng impyerno. It's a spiritual place. Kasi ibig sabihin, the basic requirement to understand is common sense. Paano magkakaroon physical na katawan sa impyerno? Hindi naman physical na lugar yon. Hindi nga natin lang kung anong klaseng apoy na doon. Hindi rin physical na apoy yun. Hindi naman physical na lugar yun eh. That's a spiritual place. So ito isang alimbawa na ginamit sa litang soul, suke, pero ang ibig sabihin ay spirit, pneuma. Tingin po tayo. Dito po sa Isaiah 26 verse 9. Kung kayo po ay talagang observant, ang mga Hebreo sa kanilang literary composition sa mga poems, hindi sila katulad ng mga Westerners na mayroong measure ang kanilang mga poems. Sa mga Hebrews, ang ginagamit nila ay parallelism. Ito ay paulit-ulit, pero iisa lang ang kahulugan. Just to emphasize. Dito sa Isaiah 26 verse 9, with my soul, I have desired you in the night. Kung ang kaluluwa rito ay ang hininga natin, hininga ng buhay, ano yung pagnanasa ng hininga ng buhay? Wala. The soul has no desire. It is the spirit who desires. Yun ang may pagnanasa. Pero ginamit ito yung kaluluwa. Pero pa sino yung pangalawa? Yes, by my spirit within me, I will seek you early. Para walang kahulugan nun eh. Pero ginamit ang kaluluwa doon sa unang bahagi at spirito sa pangalang bahagi. Yung salitang soul doon sa una ay hindi tumutungo sa iyong hininga. Wala namang pagnanasa ang hininga eh. Wala namang pagnanasa ang ating physical na buhay. Ang may pagnanasa ay tayo, yung spirito. That's the person who desires. Ang ating katawan, meron siyang physical na pagnanasa yan. Na nilagay sa atin ng Diyos. Pero actually, ang tunay na nagnanasa ay ikaw. Hindi katawan. Nagugutom ka. Kung ayaw mong kumain, ano magagawa ng katawan mo? Pero sino gustong kumain? Ikaw.
Gutom mo, nagugutom, ayaw kong kumain ka mo. Sino ba may nagpananasang kumain? Yung katawan mo? Hindi, ikaw. Kahit nung gutom na yung katawan mo, ayaw mong kumain. Anong magagawa ng katawan mo? So, dito, dalawang binanggit yung soul and spirit, pero parang tumutukoy sa spirito. Dito sa Luke chapter 1, verse 26, 46. And Mary said, my soul magnifies the Lord. Pwede ba magawa yun ng hininga mo? You magnify the Lord? Sino makagawa nun? Ikaw. The Spirit. Kaya doon sa pangalawang bahagi, sa verse 47, and my spirit has rejoiced in God, my Savior. Yung salitang kaluluwa at salitang spirito rito ay tumutukoy sa invisible, immaterial part of man, the eternal part of man. Di ba, mga kapatid? Ang kaluluwa, sabi ko sa inyo, basta may buhay ay tinatawag ng kaluluwa. Sino ba yung namamatay? Di ba yung tao? Pero sabi dito, the soul who sins shall die. Pag tayo po ay nagkasala, tayo nahiwalay sa Diyos. Pero sino nahiwalay sa Diyos? Yung tao. Pero ginamit ito kaluluwa. The Son shall not bear the guilt of the Father, nor the Father bear the guilt of the Son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Anong tinutukoy ng kaluluwa? Yung tao mismo. Yung tao mismo. Bakit? Sapagkat ang tao ay buhay. Kaya siya di siyang tawagin kaluluwa because soul means life. Kaya ano bang may buhay, pwedeng tawagin kaluluwa. So ang tao tinatawag na kaluluwa sapagkat siya'y buhay. Pero meron siyang kaluluwa na nagbibigay buhay sa kanya. So yung tao ay isang kaluluwa sapagkat siya'y buhay. Man is a soul because he is alive. But man as a soul na nagbibigay na physical na buhay sa kanya. So dito isang halimbawa ng kaluluwa at talagang ibig sabihin ay buhay. So makikita natin, pwede silang nagpapalit ng kahulugan, ginagamit yung kaluluwa, pero tumutukoy sa spirito. Kaya po maraming beses sa Biblia, ginagamit ang salitang kaluluwa, pero tumutukoy sa spirito. Save your soul, kanya. Ililigtas mong binihinga mo, ililigtas mo yung nagbibigay buhay sa iyong katawan, o ililigtas mo yung spirito mo. Di ba, mga kapatid? Sa Ecclesiastes 12 verse 7, then the dust will return to the earth as it was. Yun ang physical na bahagi ng tao. And the spirit will return to God who gave it. Saan siya pupunta? Pag sinabi return to God who gave it, babalik ang espiritu sa kontrol ng Diyos. Pag namatay tayo, wala na tayong free will. We are under the control of God. So dadalhin tayo ng Diyos sa Hades. Meron bang espiritu sa Hades? Meron. Sa 1 Peter chapter 3 verse 9, anong tawag doon sa mga taong namatay na at nasa bilagguan? Nasa Hades. Di ba? Espiritu. So sabi niya, hindi kaluluwa. Paano ito? Tawag dito espiritu eh. Basahin natin. Verse 19. Ito mababasa natin. By whom we went and preached the spirits in prison, who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 souls, were saved through water. So tinatawag ng spirito yan, yung mga tao nasa Hades. Tinatawag din silang kaluluwa. Pero dahil nga po, pinapaliwanag natin, minsan ginagamit ang kaluluwa para tumugon sa espiritu. Sana po, maliwanag po yan. Ano po? Tingnan si David. Ito isang halimbawa. Ginamit ang kaluluwa, pero tinutukay espiritu, yung tao. The spirit is the man. Tandaan natin yun. Yung kanyang outward man ay nailibing. Sa Acts 2, verse 29. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Paano yung kanyang inward man, ang espiritu niya, o yung kanyang kaluluwa?
Para huwag tayo manito, the spirit is the immortal soul. Merong soul na hindi immortal. Yun ang hininga ng buhay. Nawawala yan pag tayo namatay. Yun ang binigay sa atin ng Diyos para tayo mabuhay. And nawawala rin pag tayo namatay. Pero yung isang bahagi ng tao di namamatay, ang kanyang spirito, o kung minsan ay tinatawag na kaluluwa, the immortal soul. Sa Acts chapter 2 verse 27, for you will not leave my soul in Hades, o Hades, kung ano man pronunciation yan, o Hades, nor will you allow your Holy One to see corruption. So si David, nasa Hades siya ngayon. Nasa ng katawan niya. Matagal na nabulok sa kanyang libingan. Si Abraham, sa Genesis chapter 25 verse, namatay siya at nilibing. Then Abraham breath, sa Genesis 25 verse 8 verse 9, then Abraham breath is last. So wala nang kaluluwa, di ba? Wala nang breath of life. And died in a good old age, an old man and full of years, and was gathered to his people. O namatay. And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Macpela na binili niya sa mga anak ni Heth, which is before Mamre, or Mamre, whatever is the pronunciation, in the field of Ephron, the son of Zohar the Hittite. So doon siya inilibing. Nasaan siya? No say namatay. Nasa Hades. Hindi siya tinawag ng kaluluwa, tinawag sa Abraham. Di ba? The body without the spirit is dead. Sino yung spirit? Yun ang tao. So, nung tawag kay Abraham sa Hades, Abraham. Abraham pa rin siya. Luke 16 verse 23, and being in torments, in Hades, or Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Nandun yung inward man ni Abraham. Ang kanyang spirito ay nasa Hades. Ang kanyang katawan ay inilibing. Si Kristo na ating Panginoon. Nung siya namatay, saan siya pumunta? Ang kanyang katawan ay nilibing. Sa Matthew 27 verse 59, when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his new tomb, which he had heard out, hirap naman ito, of the rock, and he rolled a large stone against the door of the tomb and departed. So, nilibing siya. Doon sa kuweba ni Joseph o Arimathea. Siya saan na pumunta? Saan pumunta si Jesus? Iniwan niya ang katawan niya. Saan siya pumunta? Sa Luke chapter 23 verse 43, and Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Saan pumunta yung isang magnanakaw at ang ating Panginoon? Sa paradise, Abraham's bosom. Sino sila? Si Jesus. At yung magnanakaw sa krus. So dito natin makikita, yung spirito, yun mismo yung tao. Kaya pag namatay siya, tinatawag siya doon sa pangalan niya. Meron siyang isip, meron siyang diwa, meron siyang consciousness. Kaya hindi ko maintindihan yung pinag-ihiwalay nila yung tao. Nawawala yung diwa niya, pumunta sa Diyos, sa Espiritu, kanyang kalo pumunta sa Hades. Hindi tinutulong ng Biblia yan. Opinion lang ng mga tao yun, pero hindi tinutulong ng Biblia yan. Maliwanag dito, ang tao pag nawatay, pupunta sa Hades. Maliwanag yun, di ba? Yan ang Espiritu. Pupunta sa Hades. If you harmonize the Bible, hindi man mahihirapan. At dito sa Luke chapter 16, 19-31, pag pinag-isapan natin yung mga patay, sila yung tinatawag na kaluluwa. Tinatawag silang Espiritu. So that means the soul here doesn't refer to the animal life. It refers to the spirit. At sila yung mga tao mismo. Tinatawag na Abraham, Lazarus, and rich man. Anong pagkakaiba no? Sila pa rin yung tao. Nawala lang silang katawan. Yun ang kamatayan. Iniwan mo yung katawan mo. So yung Lazarus, nasa paradise. Yung rich man, nasa torment. Anong kondisyon nila? They are disembodied, naked. Wala silang katawan. Doon sa 2 Corinthians chapter 5, 1-5, yun mismo ang description ni Apostle Paul. Para kaming hubad, wala kaming damit. Kasi nga, ang damit nagtatakip sa katawan. Okay? Ang katawan nagtatakip sa spirito. Dito ka nakatira eh. Pag nawala ng katawan mo, para kang hubad.
This is 2 Corinthians chapter 5. For if we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, pag namatay tayo, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desire to be clothed with our habitation which is from heaven. If indeed, having been clothed, we shall not be found naked. For we who are in this tent groan, being burdened, not because we want to be unclothed, but further clothed, that mortality may be swallowed by life. Now he who has prepared us for this very thing is God, who has also given us the Spirit as a guarantee. So, ibig sabihin, kami walang damit. They are disembodied. Para silang walang damit. Pero sila ay merong consciousness. Kung babalik tayo sa Luke chapter 16, they have consciousness. Boy sila. Di mo meron sila, boy sila. Nag-uusap nga. Alam nila yung kalagayan nila. They are conscious. Hindi sila natutulog. Katulad sinasabi ng mga ibang nagtuturo. Tulog daw yung tao pag namatay. Yung katawan lang niya pa natutulog, pero yung tao hindi siya tulog. Nakakita na ba kayo ng tulog na nagsasalita at nag-iisip at may pakiramdamin? Pag tulog ka, wala ka nararamdaman. Hindi ka rin nag-iisip. Sa Luke chapter 16, din sa verse 24, verse 25. Then he cried and said, Father Abraham, patay na sila dito, di ba? Nasa Hades sila eh. Pero nag-uusap sila eh. They're conscious. Have mercy on me and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. For I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things, but now is comforted and you are tormented. Anong pagkakaiba na sila buhay? Sila pa rin yung tao, kaya lang, wala na silang katawan. They are spiritual. They are no longer physical. Sabi nga natin kanina, may emosyon pa rin. Bakit? Naiisip ng mayaman yung kanyang mga kapatid na naiwan at siya nag-aalala. So, ang tao, wala siyang pagkakaiba pag siya namatay. Siya pa rin yung tao, ang pagkakaiba lang, wala na siyang katawan. Kasi andun siya sa Hades, which is a spiritual place, hindi yung physical na lugar. Wala siyang katawan, walang lugar ng physical na katawan doon. So, tignan ninyo, pag sila nasa Hades, sila tinatawag na kaluluwa o espiritu, yun ang pagkakataon na yung kaluluwa ginagamit na tumutukoy sa espiritu, sila pa rin yung tao, si Abraham pa rin, si Lazarus pa rin, si rich man pa rin. Andun ba yung memory nila? Andun yung memory nila. Naalala nila yung mga naalala pa ngayon namatay nung yung rich man, di ba? Sila'y buhay. They exist. Dito po sa Matthew chapter 22 verse 32, noong nagtatanong po kung sa pagkabuhay na magaling, mag-aasawa pa kanya. Ito sagot ng Panginoon. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not God of the dead, but of the living. Pero si Abraham, ito'y sabihin ng Panginoon, matagal nang patay si Abraham, matagal nang patay si Isaac, matagal nang patay si Jacob. Pero sila'y buhay. Hindi sila patay. Buhay sila nasa Hades. Yung katawan nila namatay, pero sila mismo buhay. Kaya nga, Diyos, kaya hindi Diyos na mapatay. Yung mga patay sa sementeryo, wala nang Diyos yung mga yung katawan lang yun eh. Walang tao sa sementeryo. Na binibigyan natin ng halaga. Wala masama kung linisin mo yung libingan, dahil nakakarimarim, nakakayang, pababayaan mo. Pero hindi na yung tao yun. Ang nakalagay sa sementeryo, yung kanyang labi. Yung tao wala sa sementeryo. Masyado lang tayong siyempre, bilang tao, we are sentimental. Napupunta natin yung tao sa impyerno. Sa libing, kinakausap mo siya, wala kang kakausapin doon. Pwede ba siyang kausapin, punta sa Hades. Andun yung tao, pwede mong kausapin. Tulad na si Abraham, kausap niya si rich man. Nag-uusap sila sa Hades. So, first yung I am kanya, I am, ito yung first person singular of the verb to be. Nang ibig sabihin, to exist. So, sinasabi niya, I am existing as the God of Abraham,
the God of Isaac, and the God of Jacob. Ganyan. Eh kung patay na ito, I was the God of Abraham. Ganyan. Hindi, I am. Ganyan, present tense yun eh. So si Abraham, si Isaac at si buhay sila, nasa Hades. Yung katawan lang nilang namatay. So living, but God of the living. Ganyan. Yun ang tao. Yung pag nalabi ka, namatay ka, ay spirit lang yun. Yung tao. Sapagkat talaga yun ang tao, espiritu. Ito nilalang sa larawan ng Diyos. Ito ay immortal, ito ay may buhay, and thus after that, man, or the spiritual man, exists spiritually. Buhay pa siya. Hindi siya namamatay. So, yung patay, yung katawan, pero yung espiritu hindi. Ito po sa mga ibang larangan ng pananampalataya. Yung mga tinatawag na materialist, na hindi sila naniniwala ang tao may espiritu, kundi katawan lamang na may hininga kanya. Ginagamit ng Ecclesiastes chapter 9 verse 5. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten, also their love, their hatred, their envy have now perished. Never more will they have a share in anything done under the sun. Yung knowledge memory, ito yun nung sila buhay pa. At pagkamatay nila, wala na silang alam kung ano nangyayari sa lupa. Yun ang hindi nila alam. Yung mga bagay na nangyayari sa lupa, anong sila ipatay na. At ang kailang alaala, ayun ang nawawala. Siyempre, ganun po talaga yun. Pag yung tao namatay, gano'n man po kamahal yung tao namatay. Pag hindi mo na siya nakakasama, hindi mo na siya nakikita, nawawala unti-unti yung alaala niya sa'yo. Minsan-minsan, pupunta ka sa libingan, pero hindi ka na pwedeng araw-araw doon ka. Meron ka pa rin buhay na dapat mong ituloy. So, ang kailang alaala ay nawawala. So, sana po, you give study about this. Kasi importante ito eh. Dahil may mga relihiyon na hindi naniniwala ng tao isang spirito. Tayo po espiritu nakatira sa isang katawan pag nataan na sa lupa. Pag namatay tayo, aalis yung espiritu, yung tao, pupunta sa Hades, yung katawan, magtitira sa lupa, mabubulok. Yun ang simpleng, very simple truth na makikita natin. So, ang espiritu at ang kaluluwa po ay magkaiba. Ang kaluluwa, pag tumutukoy sa bahagi ng tao, yan ang hininga ng buhay. Ang espiritu, yun ang immortal na bahagi ng tao, yung tao mismo na nilalang sa larawan ng Diyos. So bilang panghuli, alas 9 na eh. Balik tayo sa 1 Thessalonians 5 verse 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely. May your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So the spirit is the immaterial, eternal part of man. Man himself. Yun ang tao. Yun ang may isip eh. Yun ang may damdamin. Yun ang tao. Tapos, yung soul is the breath of life na nagbibigay sa atin ng physical na buhay. And the body is the physical part of man. Yun ang makikita natin yung tinuturo ng banal na kasulatan. Pero, kailangan niya pag-aralan. You have that personal responsibility. Hindi yan makinig ka lang tapos maniwala ka na. Hindi ah. You have to study it yourself. You have to be diligent to study it. Research sa Biblia. At tingnan mo kung ano sinasabi ng Biblia. So maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig po sa ating pag-aaral. Si Oljan Ocampo, good evening po. Si Earl Gabriel Post, Salunga, good evening. Leonito Torreliza na ibang Arabi kada kay amin kakabsat. Ibanya Senior Sani, magandang gabi po sa inyong lahat. Lilia Domingo, good evening everyone. John Bautista, good evening. Sylvia Squadra, maayong gabi sa tanan, mga kaisunan. Sabi niya, magandang gabi sa lahat, mga kapatid. Medic Canono, magandang gabi sa lahat. Naintindihan natin yan. Lito M. Lacanlale, good PM po sa lahat. Roland Salvador, mahina ang sound, kapatid. Ano kaya? Tingnan ko lang po. Check ko. Mahina yung sound. Oo nga yan. Mahina nga.
Pero ilakas lang po niyo. Melinda Dizon Senes, good evening po, Brother Lordy. Ganun din po mga kapatid. Good evening. Mayang gabi, Brother Lordy. So lang watching from, nawala tayo. Watching from Oroquieta City. Magandang lugar po yan. Meron po yung ano rito. Meron comments, Brother June. Agosto 12. Good evening po. Tama po sabihin na may physical soul, spiritual soul, evil emotion, spirit, and will. Lang po. Yung physical soul, spiritual soul, kung tinutungan yung buhay, pwede sa physical life, spiritual life. Pero, bakit pa natin makalito yun eh? Physical soul, spiritual soul. Yung spiritual soul, yung spirit eh. Yung physical soul, yun ang breath of life. So, gusto mo sabihin, physical life, spiritual life, mas malinaw yan. Ito po si Brother John Bautista, meron po siyang mahaba itong kanyang comment. Dagdag lang po ito, Genesis 1:20, 21, 24, ginamit ang nefesh sa hayop, living creatures, nangahulog ang mga nilalang na may buhay. Ngayon din ang tao ay nilalang na may buhay, nefesh, ang mga hayop at may mga tao ay mga nefesh o kaluluwa. Ngunit mas mataas ang uri ng pagiging may buhay ang tao. Kasi ang tao ay may buhay na nilikha ayon sa kawangis at larawan ng Diyos. Sa konteksto ng Diyos sa Espiritu, kaya ang pagiging larawan at wangis natin sa Diyos ay hindi sa physical at wangis at larawan, kundi bilang Espiritu. Kaya ang tayo nilang na may buhay, nefesh, animal life, ang ibig sabihin, kaya ang tayo nilang na may buhay at nakawangis ng Diyos at yun ang ngayang Espiritu. Ang hayop pag namatay, wala nang pagkabuhay na maguli. Ngunit ang tao pag namatay, may muling pagkabuhay dahil yun ay sa kaisipan na tayo ay kawangis, rawan ng Diyos na may buhay at di na mamatay. Excellent comment, mga batid. Wala naman po masyadong tanong. Yung talagang Pinoy, kung minsan, may pag-aatang magtanong, hindi ka nagtatanong. Tapos, pagkatapos ng pag-aaral, doon ka nagtatanong. Magtanong tayo kasi yun ang essence ng pag-aaral. Maliban lang po kung di sinaknik, ano po, dahil baka hindi po sa ng panahon na makinig po sa atin. Anyway, pwede yung i-review ito, paulit-ulit, at pareho naman ang sinasabi niya. Pag in-replay mo, hindi magbabago yung sinabi na, di ba? So sana po nakatulong. Dahil minsan maraming tumatawag sa akin, nagtatanong sila tungkol sa spirito at kaluluwa. Okay naman po yun. Pero, maliban pa sa pagtatanong sa iba, kailangan rin natin pag-aralan sa ating sarili. That's our personal responsibility. Maraming salamat po. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. And while we plead, while you see your soul's deep need, while your Father calls you home, will you not, my brother, come? Why not now? Why not come to Jesus now? Why not now? Why not come to Jesus now? You have wandered far away. Do not risk another day. Do not turn from God your face, but today accept His grace. Why not now? Why not come to Jesus now? Why not now? Why not come to Jesus now? In the world you fail to find all the peace for troubled mind. Come to Christ, on Him believe. Peace and joy you shall receive. Why not now? Why not come to Jesus now? Why not now? Why not come to Jesus now? Come to Christ, confession make. Come to Christ and pardon take. Trust in
Jesus now? Why not now? Why not now? Why not come to Jesus now? A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts. A broken spirit and a contrite heart. Lord, my heart is prone to wander, prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for your courts above. A broken spirit and a contrite heart you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts. A broken spirit and a contrite heart. Magandang gabi mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig. May mga kapatid na suki natin wala kayo pero anyway, tayo po ay masaya at gagalak at na-praus po tayo sa ating pag-aaral po sa gabi ito. Ina-announce ko lang po, ito'y gawain sa Panginoon. Ang buong kalalatian po ay sa Panginoon. Sa December 13, may gospel meeting dyan sa may Caloong, Valenzuela City, Metro Manila. Ang mangangaral po dyan ay si Brother Ronald Molina. Dalaw po ang speakers. Ako po at ang inyong lingkod at si kapatid na June Bautista. Sa December 20, next week nung 17 na yun, 17, December 7, 13 pala, 20, December 20, December 13 po yung sa Caloong, Valenzuela, December 20 sa may Birones Village, Cabanatuan City, Church of Christ. Doon po si Brother June Bautista ang mangaral. Ang mga speakers po ay si Brother Noel Tañalas, ang inyong lingkod, si Brother Rudy Yap Jr., tsaka si Brother Kibina. Either yung senior and junior, depende po. December 7 po, ako po ay nandun po sa Judge Jimenez Church of Christ. At kung gusto po niyo makinig doon, pumunta po kayo. Ang paksa po ay tungkol sa mga anghel at sa mga demonyo. Angels and demons. Okay, so yun po ang announcement lang po. Ito po hindi po pagtataas ng bangko natin. Hindi po. Ito yung lahat para sa kalalatihan ng Diyos. To the glory of God. Tayo mga lingkod lamang po na ginagamit ng Diyos sa kanyang layuning pagliligtas ng mga kaluluwa. So tayo po yung manalangin na mambanal. Muli, kami po yung nagpapasalamat sa lahat ng biyaya. Pagbibigay mo sa amin ng aming pangangailangan pisikal at higit sa lahat ng aming pangangailangan espiritual, ang kaligtasan na ibinigay sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoon at ng pagsunod sa inyong Ebanghelyo. Papasalamat po kami, Diyos, sa biyaya ng paglalahad ng Espiritu Santo ng inyong katotohanan. Ito na isulot, naging banal na kasulatan. Ito maging liwanag sa aming mga paa at ilaw sa aming mga landas o Diyos patungo sa aming tunay na tahanan, ang langit na inyong inianda para sa aming tirahan sa walang hanggan.
Ama, kayo po'y nabubuhay sa isang magulong daigdig. Naway bigyan nyo ng karunungan ng mga namamahala sa amin at magkaroon po kami ng kapayapaan. Naway wag magkaroon ng kaguluhan sa aming bayan, O Diyos. Upang makapagpatuloy kami sa matiwasay at payapang paglilingkod sa inyo, O Diyos. Patawarin po niyo kami sa aming mga pagkakasala. Itinadalayan ko pong lahat ng mga mangarap na nagkatsaga at nagpapakahirap na ikalat ng inyong Ebanghelyo. Ama, ito po yung aming hiningi. Dakilang pangalan po sa Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Naway pagpalain tayo lahat ng Diyos.